Nandito pa rin kami sa tabing dagat at yan, unti wala na akong upuan kasi kinuha na ng isa. Pag nanay ka talaga, ikaw na lang magbibigay, ikaw na lang ang mag-a-adjust. At itong isa naman na paihi na, yan kahit yung nagkakarga sa kanya, inihian na. Dahil ayaw niyang tumapak sa buhangin. Kaya yan, parati karga lang ang ginagawa niya. Pag sa panahon na ganito, as marami ka talaga makikita na mga nakatupis, mga nakasimsuit, kasi walang pakialamanan lang. Kung ano lang ang gusto nilang isuot, tingin ka lang, huwag ka nang mag-comment. Mag-comment ka lang, huwag mo nang iparinig sa mga tao na kung binabash mo or whatever, kung ano yung gusto nilang sinuotin. Kasi may freedom tayo na pwede natin gawin kahit ano yung gusto natin as long as yun ang alam nila at doon sila komportable. Yan naman si Lindsay talagang nagsasunbathing na yan. Buti na lang bumili ako ng sunblock para naman may protection siya sa araw at mayat mayang na kailangan siyang punasan ng sunblock. Kasi nga, gusto niya talaga nakabilad. Ayaw man niya lang sumilong. Minsan lang siya sisilong. Kung talagang tatawagin mo at pasisilungin mo sa araw, gusto niya nandyan lang siya nakababad sa tubig at nandyan lang sa gilid ng dagat. Kasi kung mapapansin ninyo, malaki na yan pero 13 years old pa lang, kaya bata pa rin talaga yung isip niya. Gusto niya lang talaga makipaglaro. Matangkad lang kasi kaya napaghahalata na parang dalaga na talaga siya. Pero hindi pa siya totally dalaga. Kasi 13 years old pa lang nga siya. Ang ginagawa niya is pabalik-balik kung 5 beses or ilang beses lang siya magbihis dito na dapat marami ka talagang dala na gagamitin niya. At dito naman po is nag-aahid ng ito na, nag-ihiwa na to ng pork chop. Hindi ko alam, buntis siya kung ilang buwan na yung tiyan niya. Yan. At kakain na muna nga kami kasi nagutom na nga po sila dito sa pagpanood sa mga tao. Kasi nakakasakit sa mata talaga yung tao ngayon dito sa Patar Beach. Napakarami talaga pag ganitong peak season. Kaya ito, tama lang na lahat ng dinala namin is dito namin niluluto. Halos wala yata kami yung lagang itlog lang yata yung dala namin luto. Then yung ibang itlog hindi pa siya luto. 2 tray na itlog nga yung nilagay yata nila dito para makain nila sa biyahe tsaka pang almusal nila. At itong mga to naman nagsisimula na silang uminom ngayon. At simula na nga nilang uminom, sigurado yan mayat maya, mauubos na talaga nila yung dala nila. Na yung bumili kasi kami ng 4 na Alfonso Light para masolve naman yung mga manginginom na to. At masarap naman kasi talaga pulutan yung inihaw na liempo kasi minarinade na yan para maihaw yung mga karne. At bumili din kaya sila dito na pusit. Ayan, niluto nila at meron din naman silang inihaw na pusit. So sa part na to is nandiyan na nga sila umiinom. At bumalik na ulit ako sa dagat kasi bumalik na yung mga bata dito sa dagat. Mahirap na kasi dapat bilang nanay, dapat parati mong natitignan yung mga anak mo kung safe ba sila. Kasi nung last Friday na pabalita dito, may nalunod na 2 magkapatid yata. Kaya todo higpit din naman kasi yung bantay nila ngayon dito sa may dagat. Yung mga pulis at saka yung mga lifeguard dito is paikot-ikot. Kung napapansin nyo yung mga bangka na yon, hindi nila pinapapunta kasi doon banda. Yung mga tao kasi medyo malalim talaga. Kaso minsan kasi pag nakainom yung mga tao or hindi mo yan kasi mapipigilan. Or minsan dahil alam nila na marunong silang lumangoy kaya napapalayo sila. Minsan kasi hindi mo alam kung pupulikatin yung paa mo, yun, hindi ka na talaga makakalangoy. At saka yung mga bato dito, hindi mo kasi alam na straight na bato yan na akala mo mababaw lang. Pero may mga butas yan, parang sa Deadpool ba? Ganun siya kalalim. Kaya mahihirapan ka talaga pag sa part na yun na hindi ka na makakalangoy kasi pupunta ka na doon sa part ng malalim. Kaya ako bilang nanay, lagi ko sana silang titignan kung nandito lang sila parati. Yung medyo nawawala sila sa paningin ko yan. Medyo hanap-hanap lang tayo sa kanila. Ito naman po yung kapatid ko tsaka yung mga anak niya na yan, enjoy na enjoy din silang mag-swimming. Kasi first time yata nilang magdagat yung mga bata. At itong mga to naman yan, puro
ginagawa lang is picture taking. Kaya minsan naman nakikisali din ako sa kanila na ako naman yung picture nila. Siyempre sa mga pagkakataong ganito na pupunta tayo sa mga outing, ang pinaka-memorable lang naman natin is yung mag-take ng video at mag-take ng picture. Sabi nga nila, walang rewind, only flashback. So, yung magiging flashback natin, yun yung mga pag-take natin ng mga pictures para magkaroon tayo ng memories sa mga pupuntahan nating lugar. Naalala ko dati, nung panahon pa na ang ginagamit lang natin yung camera na may film, o yun, kada shot noon is nasa 36 lang ang alam ko na maximum yata ng film noon. Kaya bawat angulo dapat noon na shot mo is maganda kasi hindi mo pa makikita yung resulta hanggat hindi siya na-develop. Doon ang ka-importante kasi hindi katulad ngayon, shot mo ngayon, pag ayaw mo, pwede mo siyang i-delete, pwede mo siyang i-edit. Minsan nga napagkakamalan na tayong afham kasi half Pilipina, half filter. Ganun nga. At least gumaganda tayo kahit sa filter man lang, 'di ba? So, dito lahat kami is nagpi-picture na naman. Ganun lang naman eh. Parati naman kahit saan anggulo, minsan picture, yan, kami yung mag-iina po. Yung dalawa po yung anak ko. At pinagitnaan naman ako ng dalawa. So, yan, kaya nagmukha na naman akong maliit dito. So, nung panahon na yon, sino ba yung gumagamit dito ng film noong panahon noon? At nung bumalik na kami dito, may bata na nagtitinda ng, hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta seafood siya, kinakain daw, tas bubuksan mo, medyo matinik-tinik yung balat nito. Tapos yung part nito is ibubuksan niya, matigas yung shell niya. So, yung bata dito, binibenta niya tong seafoods na to sa halagang 20 pesos po yung isa. So, titikman natin. Pero, ang reminders ko lang, pag mataas yung BP nyo o high blood kayo, kasi malakas daw yung cholesterol nito. So, kung high blood kayo, wag na kayong tumikim. Kasi, baka hindi na kayo tumanda, mag-still young na kayo kasi forever young na nga sabi kapag na high blood ka dito. So dito pinapakita ng bata kung paano ito kainin at binigay na nga sa akin bibigyan. Lalagyan lang daw ng suka. Nilagyan ko nga ng suka na medyo manghang. Pero yung nasa likod ko kung mapapansin ninyo ayaw niya. Kasi nga mataas daw yung cholesterol niyan kasi nakakatakot. So yung bata mo na pinaano namin kung paano siya kainin at pinagamit nga namin to ng kutsara or tinidor ba to. Hindi yata sanay yung bata kaya ang ginawa niya dahil nahihirapan siya, kinamay niya na lang dito yung tinitinda niya at ganito lang daw yung pagkain. Kukunin mo sa kami mo tapos yung part na parang itlog yata to ng hindi ko alam anong tawag dito eh. Comment nyo na lang kung alam nyo kung anong tawag dito sa na to seafoods. Tapos tinikman na nga nila, medyo natatakot pa nga silang tumikim. At ito namang isa, tingnan natin yung reaction niya kung anong lasa talaga nito. Siya pa lang naman talaga yung titikim dito sa seafoods na to. So nang tinikman niya, sabi niya is masarap daw. Para lang daw siyang balot na tas nilagyan niya na lang ang suka at kinain niya. Basta wag kang kakain nito kung high blood ka.